News update na naman po tayo ngayon mga ka-YouTube at mga ka-Facebook. Update po tayo sa mainit na usapin ngayon na pag-amyenda sa ating saligang batas, at ayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos, nais niya kung maaari ay isabay sa 2025 midterm election ang gagawing plebisito para sa charter change. At nagpahayag naman ang COMELEC ng kanilang kahandaan kung isasabay nga o kahit ihiwalay ang nasabing plebisito sa midterm election. Narito po ang ating nakalap na mga impormasyon. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa interview sa kanya ng media, na kung ihiwalay ang plebisito at ang local election sa 2025, ay masyado umanong magastos, kaya kanilang pinag-aaralang mabuti ang mekanismo sa gagawing plebisito. Sinabi pa ng Pangulo na yamang gumugulong na ang resolution sa Senate at maging sa Congress tungkol sa CHA-CHA, kung kaya dapat na aniya na paghandaan ang isasagawang plebisito. Ayon pa sa Pangulo, hindi ibig sabihin na pagkatapos na ng House o ng Senado ay kailangan ng magplebisito agad, maaari namang maghintay aniya para magplebisito sabay na ng local election, kasi ang plebisito ay parang election din yan so, mag-e-election ka tapos magpe-plebisito ka. It's very hard also to have plebiscite before the election, kasi mabubolilyaso yung preparation sa halalan, so, we have to take all of these things well count. I think welcome a good solution, dagdag pa ng Pangulo. Narito po ang mismong pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa interview sa kanya, pakinggan po natin. Paghihiwalay natin yung eleksyon at saka yung plebiscite, parang dalawang eleksyon yun napakamahal. So baka maaari kung isabay natin yung plebisito sa local elections na gagawin sa Mayo na next year. Malaking bagay yun, malaking savings para sa atin yun. Kaya yun, yung pinag-aaralan namin mabuti. There are some legal consequences because a plebiscite is slightly different, not so slightly. A plebiscite is different from an election. So if we are able to incorporate the two exercises together as a practical matter, palagay ko makakatulong yan. Pero yung timetable po ng House, gusto nila July 2. Well, yan kung sabi ng speaker. Sabi, well, hindi ibig sabihin na pagka natapos ang House or ang Senado, kailangan ng magplebisito. Maaari naman tayo mag-antay para magplebisito sabay na nga nung local election. So, titignan natin. Ngayon pa lang namin, we just came to that idea. Kasi nagpo-progress na yung mga resolution sa CHA-CHA sa Senado, nagpo-progress na rin sa House. Kaya ngayon, pinag-iisipan natin paano natin gagawin, anong mekanismo para sa plebisito. So we're studying it, and I think there's a potential there that we can possibly exploit. So we'll see. It really comes down to a practical thing. Mag-organize tayo kasi yung plebisito parang eleksyon din yan So mag-eleksyon ka tapos pag-plebisito ka it's very hard also to have a plebiscite before the election. Kasi mabubulilyaso yung preparation para sa halalan. So, yun na nga, we have to take all of these things into account, and I think we'll come to a good solution, I think. Kaugnay nito, sinabi ng COMELEC na nakahanda umano ang Commission on Elections na magsagawa ng Charter Reform Plebiscite at 2025 midterm elections maging magkasabay man ito o magkahiwalay. Ito ang sinabi ni COMELEC Chairperson George Garcia na pumunta sa paglulungsad ng Register Anywhere program sa Kamara de Representantes noong Huwebes. Kung anong sabihin ng Kongreso at mapagkasunduan ng Senate at House na dapat isabay, handang-handa po ang COMELEC, yun po, walang gastos na dagdag yun. Sapagkat pahahabain lang ng konti yung baluta, sabi ni Garcia. Kaya lang ang sabi din po natin, magandang mapag-aralan din sapagkat maganda rin na doon lang nakafocus itong mga kababayan natin sa isyu ng pagbabago sa saligang batas kasi yan, di naman ordinaryong batas din yan, therefore,
Nandun din ang legal issue na huwag isabay, basta kami handang-handa po ang inyong komisyon whether separate siya o isabay. Handa po kaming isagawa ang plebisito, dagdag pa nito. Kasalukuyang tinatalakay ng Kamara at Senado ang kani-kanilang resolution of both houses, na kapwa naglalayong amyendahan ang economic provisions ng 1987 Constitution. Maaari pong meron akong personal opinion pero hindi po ako makapagbibigay. Dahil political po masyado yan, and it is best left to the discretion and wisdom of our Congress, lalong-lalo na sila naman po ang pinagkalooban sa ilalim ng saligang batas natin ng kapangyarihan ng pagbabago, kasama na rin ang Constitutional Convention at kasama na rin po ang People's Initiative, sabi ni Garcia. Narito naman po ang ilang pahayag ni COMELEC Chairperson George Garcia, pakinggan din po natin. Nagpagawa po kasi ang inyong lingkod ng isang study sa aming law department as early as 2 weeks ago at last week po ay binigay sa atin yung study para sa consideration ng Commission and Bank at forward ko na po sa Commission and Bank. Ang sinasabi po ng study ng aming law department ay pwede pagsabayin ang ang national and local elections kasama ang plebisito sapagkat wala naman daw provision ng batas na nagsasabing bawal. At the same time, yung sinaset na decision po ng Oxena versus COMELEC ay hindi naman daw specific na nailagay talaga na bawal pagsabayan. Basta dapat magkaroon ng massive information dissemination para lang alam ng mga mamamayan kung ano yung binoboto nila at ano ang implikasyon, lalong-lalo na yung katanungan doon sa plebisito. At the same time po ay nagpagawa tayo ng sample ballot sa ating pong ITD na kung saan yung sample ballot ay naglalaman ng possible na mga tanong, halimbawa para sa isang plebisito. Ito po ay nasa mismong harapan ng balota, wala po sa likod, bago ang listahan ng mga kandidato para sa senador. Kung sakasakali po, medyo hahaba lang po ng konti ang ating pong balota, subalit ito po ay walang magiging karagdagan sa ating pong gastos, wala pong karagdagan sa mga supplies at iba pang gamit. At the same time, handa rin po at may kakayanan yung ating mga makina upang basahin kung sakaling yes or no. Ang amin po lamang hihingin na kung sakali pong karagdagan ay yung man lang mabigyan ng dagdag na allowance ang ating mga guro na maglilingkod ng may dagdag na oras sa araw ng eleksyon. Kung kayo po ang tatanungin mga ka-YouTube at mga ka-Facebook, dapat nga po bang isabay sa local election ang plebisito o hindi, at napapanahon na nga po ba na amyendahan ang ating saligang batas? Comment nyo po ang inyong panig. Kung nagustuhan nyo po ang videong ito, paki-like and share na lang po. At kung hindi pa po kayo naka-subscribe sa aming channel at naka-follow sa aming page, pa-subscribe at follow na lang din po, paki-click na rin po ang notification bell para updated po kayo sa susunod pa nating mga balita. Maraming salamat po sa panunood at suporta. All the glory belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all.